Paano mag-adjust ng shock sa likod? Ganito lang kadali, tuturuan ko kayo. Okay mga boss, so ito yung shock natin sa likod. Yung rear shock natin. So meron tayo ditong mga layer. Kung mapapansin nyo, kapag meron ganitong parts yung shock nyo sa likod, meron siyang adjustan. Pero pag walang ganito guys, wala siyang adjuster. So meron tong 5 layer. 1, 2, 3, 4 and 5 sa pinakamatigas. Yung shock natin ngayon is nakaset siya dito sa pinakamatigas, sa may dulo. Ilagay ko dito yan sa pinakamatigas kasi minsan meron akong angkas na mabigat at minsan meron akong karga ng mga tools. Kaya sobrang bigat ng motor ko, kailangan ko ng medyo matigas na suspension. Kaya dito siya sa may dulo. Yan mga boss amo. So ito pala yung ating shock sa likod. Makikita nyo dito na meron siyang adjuster. Kapag meron ganitong parts yung shock nyo sa likodan, pwede mo siyang i-adjust. Pero pag walang ganito, syempre hindi mo siya pwede i-adjust. Kumbaga nakapix na yung suspension. Meron tong 5 layer. 1, 2, 3, 4, and 5. So number 1, ito yung pinakamalambot na suspension. Kasi hindi masyadong nakapress yung spring. Number 2 naman, ito yung medyo malambot na suspension. So kapag masyado ka nalalambutan sa number 1, i-adjust mo siya dito sa number 2. Then number 3, ito yung sakto lang. Saktong tigas, saktong lambot ng suspension ng ating rear shock. Number 4, syempre kabaligtaran lang naman ng number 2 yan. Andito yung medyo may katigasan na yung ating suspension. Kumbaga medyo matigas na yung spring kasi masyado niya nang pinipress kapag nandito siya sa may number 4. Then number 5, yung pinakamatigas, yan. Nakaset ngayon yung motor natin doon sa number 5. Yan yung pinakamatigas. So same siya doon sa kabilang shock natin. Kung mapapansin nyo yun, yan, nakaset din siya sa number 5. Siyempre dapat parehas yan. Magkaparehas silang dalawa. Okay, so paano naman siya i-adjust? Okay, so para ma-adjust mo yan, kailangan mo ng ganitong klaseng tools. Yung ating adjuster ng shock. Ito yung size na kaya niya, 45 to 52 mm. Hanggang doon lang yung kaya niya. Meron kasing mga mas malalaking shock. Syempre mas malalaki rin yung kailangan mong adjuster. Ito makakabili ka nito sa mga online shop. Marami ka namang mabibilihan nito. Pero kung gusto mo yung ganitong klase, yung gamit ko, ilalagay ko na lang din to diyan sa ating yellow basket or diyan sa ating comment section. Ito mga boss, kahit nakapikit, kayang-kayang mo yan i-adjust pag meron ka nito. So ganito lang kadali guys yung paggamit ng adjuster natin. Yung adjuster pala natin meron siyang pattern. So puro pa ganito lang siya. Yan, puro pa ganyan lang siya mga boss. Hindi mo siya pwedeng i-reverse. Kasi susundan mo ito yung pattern ng kanyang adjuster. Yan o, puro pababa siya. Kailangan yung adjust mo is puro pa ganito lang. Yan, puro pa ganyan dapat, hindi pwede pabalik. Kumbaga sa hagdan guys, hindi ka pwedeng mag-skip ng isang hagdan. Kailangan bawat hagdan diyan mapupuntahan mo. Kung gusto mo makarating sa dulo, sa number 5, sa pinakamatigas, dadaanan mo tong 1, 2, 3, 4. Hindi ka pwede mag-skip. So ganito lang siya guys. Ilalagay mo lang to, yung parang pinaka hook. Yan yung pinaka hook ng adjuster natin. I-hook mo siya dito sa mga gatla na yan. Okay? So ganito lang. So naka-hook na yan guys. Ano na yan, kapit na yan. So pansinin niyo yung ating shock. I-adjust ko siya. Yan, mas maganda rin mga boss kapag naka-center stand para hindi napipersa yung ating shock. So adjust na natin. Yan. So from number 5 napunta na siya sa number 1. Yan. Malambot na yan guys kasi yung spring niya hindi siya nakapress.
So number 2 lalagay natin. Step by step lang. I-hook mo lang siya. Yan guys ha. Oh, di ba? Pakadali lang. Number 2 na siya. So lagay natin sa number 3. Kahit na nakapikit guys, kaya mo to. Yan, so nasa number 3 na siya. Lagay natin sa number 4. Yung iba kasi nako-curious dito kung paano daw mag-adjust ng shock. Kaya ginawa ko siya ng video. Okay yan, so nasa number 4 na siya. So lalagay ko ulit siya sa number 5 kung saan nakaset yung aking suspension. Kasi medyo mabigat yung motor ko guys, kaya kailangan ko medyo matigas na suspension. Yan, so nasa number 5 na ulit siya. So dapat same sa kabila, number 5 rin. Ayun, naka number 5 rin naman yun. So yun mga boss, ganun lang kadali mag-adjust ng ating rear shock suspension. 'Di ba? Napaka-basic. Basta meron ka lang nito. Pero kung wala ka nito, gagawa tayo ng isa pang video sa susunod. Para naman sa mga alternative na tools na pwede mong gamitin kapag wala ka nito. Hindi naman kasi lahat meron ng ganitong tools. Yung iba DIY lang, walang ganitong tools. Okay, so bago tayo matapos guys, papaliwanag ko lang muna sa inyo yung bawat adjuster. Kung mabigat masyado yung mga karga nyo guys, tulad ng motor ko, mabigat yung motor ko, tapos minsan meron ako mga tools, tsaka dito may box pa to. Kung ganon, mabigat, tas may angkas pa ako minsan, kaya nasa number 5 yung aking settings. Kailangan ko kasi medyo matigas na suspension. Okay, kasi pag hindi siya matigas na suspension, is sobrang lumulundo yung shock ko guys, lambot sobra. Pero kung chill ride ka lang, solo ride ka lang, tapos hindi naman ganun kabigat yung motor mo, then yung ikaw hindi ka rin ganun kabigat, kahit sa number 1 pwede to, para maganda yung play nya. Okay, medyo malambot kasi talaga yun pag nasa number 1. Ngayon kapag ayaw mo ng sobrang lambot, yung kasi minsan pag sobrang lambot guys, magalaw din yung likod natin, set mo is number 2. Hindi siya, kumbaga medyo malambot lang siya. Pero kung gusto mo yung sakto lang, saktong lambot, saktong tigas, sa gitna ka lang guys, dito sa number 3. Yan. Then syempre yung 4 nga, medyo matigas na yon. At yung 5, yung pinakamatigas na suspension. Okay, so yun lang mga boss. Sana natuto kayo sa maiksi nating vlog. Ito guys, ilalagay ko dyan sa comment, tsaka sa yellow basket natin, sa gusto mag-avail. So yun lang guys, see you sa next video. Peace.